magkaka-baby na po kami. You are not seeing that man again! Dahil ba mahirap kami? Ano, dahil komedyante ako? Na hindi ako marunong seryoso, kaya hindi ako pwedeng seryosohin? Yun ba? Sa kanyang official website, nakasaad ang titulong Funniest Stand-Up Comedian in the Philippines. Kamakailan ay nag-number 1 sa isang sikat na streaming platform ang kanyang comedy special na pinamagatang Tamang Panahon. Siya'y walang iba kundi si Alex Calleja. Ngayong gabi atin siyang mas makikilala dahil ibabahagi niya ang napakarami niyang pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay. Totoo kaya yung sinasabi nila na sa likod daw ng pagpapatawa ng mga komedyante ay isang malungkot na buhay na puno ng hinagpis? Malalaman natin yan sa aming special celebrity presentation na pinamagatang Sa Tamang Panahon, The Alex Calleja Story. Hoy, Alex! Ba't hindi pa sinasakay itong mga to? Papahinga muna naman, ate. Bigat-bigat na ni. Diyos ko, anong mabigat dito? Hindi naman to sako ng bigas. Kaya ko nga, oh. Ay, nako. Bien. Ano ba, Alex? Palargahin niyo na yan. Tara na. Magkakasino na naman po kayong dalawa? Sige na po, Nay. Sumama na po kayo. Eh, si tatay po, hindi po ba sasama? Yung tatay mo, wag mo nang asahan na babalikan tayo noon. Dahil matapos na hinatid tayo dito sa Maynila, sinamahan yung kabit niya sa Bicol. Hindi na tayo babalikan noon. Nay, tama na yung drama. Maghanap na lang tayo ng swerte ngayon, Nay. Tara na. Paswertehin tayo. Halika na, nagmamadali tayo. O, ikaw na bahala dyan, Alex, ha? Bahala ka na dyan, anak. Ay, tara. Balita ko naman bigatin niyang pamilyang Calleja di ba? Sa Albay daw kayo may, yung naging governor yung lolo mo, na may kaya kayo. Meron kaming fast food, meron kaming sariling kuryente. Puro balita nga lang, Tita Mel. Kailan nag-umpisa yung mga problema ninyong pananalapi ng pamilya mo? Nung pinanganak ako, ang nangyari, Tita Mel, nung nasa Bicol, yung tatay ko kasi parang siya yung bunso bilang anak ng gobernador. Tapos isang araw ata nagkasakit yung tatay ko tapos naduling siya. Ang ginawa kahit di nakapagtapos, bayaan mo lang, binigyan yung mga luho. Yung ugali na yun, nadala niya sa pagiging pamilyadong tao. Dahil ng babae tatay ko, babaero Para hindi siya mastorbo, dinala niya kami sa Maynila. Para pagdating sa Maynila, iwan kami, sa probinsya yung tatay ko. Wala kami maupahan. Ang gagawin namin, pag napapalis kami, maghanap kami ng lilipatan. Lumipat kami sa container sa Santa Ana, tabi ng Pasig River, Mandaluyong Bridge. May lagayan ng mga container van. Okay. Na kada 3 araw pinapalitan. Doon nga sa container ang CR namin yung Pasig River. Totoo, doon pag nag-CR kami, event. Kasi nagpapalakpakan yung mga tao pag dumudumi ka doon sa... pag may ina-announce doon dudumi na si Alex. Tapos susunod para posisyon, nakasarin ka lang Buti na wala pang cellphone nung kasi trending ako. Daya mo, Tay. Pinalikuran niyo kami. Iniwan, pinabayaan. Pero gagawin ko lahat para may ahon si nanay. Pati na din si ate. Pero sana bilang araw magkita rin tayo. Pero hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Ano ba, kailan pa tayo magkakaroon ng kuryente? Hindi, pag nakapagbayad na tayo. Ano kaya? Hiraman mo muna ng pera yung kuya na aloy mo. Ay, naku, magpaparinig na naman yung tinaya mo sa kasino yung pambayad. Huwag na lang. Kung lintik na yan, huwag niya kamong pakialaman yung pangangasino ko.
At saka ikaw, teka nga, bakit ba hindi ka pumuntang abroad para matulungan mo kami ng kapatid mo? Maiahon mo kami sa kahirapan, letseng buhay na to. Bahala na nga kayo dito, may init ang ulo. Nay, Nay, saan ka na naman pupunta? Magkakasino ka na naman? Oo, kung gusto mo sumama ka. Tsatsamba ako ng pambayad sa kuryente natin. Nay, pambayad na lang natin ng kuryente yung hawak mong pera, Nay. Kaya nga, di sumama ka kung gusto mo, pahama ka. Nay! Wait lang. It's buhay po. Nay, umiiyak po ba kayo? Wala lang ito. Wala lang to, anak. Wala lang to. Ay, masarap tong almusal, oh. Nanalo ang nanay sa kasino kagabi. Kainin mo na daw, sarap. Eh, bakit nga po kayo umiiyak? Yung totoo, Nay. Dumaan po ba si tatay? Malamang siguro, anak, yun na yung huling pagkikita namin. Kaya huwag ka nang umasa na babalikan niya pa tayo. Sinimot niya lahat ng mga damit niya eh. Anak, huwag kang tumulad sa tatay mo. Respetuhin mo mga babae. Nag-Japan po yung ate ko, pag umuwi po dito sa amin, mayaman kami kasi may gamit kami, TV, Atari, social kami noon. Kaya lang, pag uwi dito ng ate ko, mga 2 linggong maganda yung buhay namin, tapos unti-unti na masasanla yun. Napaniniwala din ako ng nanay ko dahil nawawala yung TV, na yung mga sanlaan, akala ko paggawaan ng TV. Sabi ng nanay ko, sira yung TV, pinagawa ko. Ako pa galit dun sa sanlaan. Ang tagal na ng TV, 3 buwan na dyan. Kainis? Panalo na talo. Alas malasa. Kainis? Panalo. Talo pang isip. Ay, minamahal. Nay! Nay! Oh! Ano ba? Ano? Nay, burger Ayoko. para sa sexy kong nanay. Mainit pa to. Mas maiinit pa ba sa ulo ko? Ayoko nga. Kulit-kulit mo, Alex eh. Ano ba yan? Pakipot pa ba yan? Ba't ba ang init ang ulo nyo, Nay? Alam ko na. Pasensya po. Nire-regla kayo, no? Gago. Menopause ako bago pa kita inanak. Ano ka ba? Teka ha. Ayaw nyo. To. Pampalamig po ng ulo. Ano ba yan? Ano ba yan o magkano yan? Oh, narinig nyo yan? 500 yan. Galing sa racket ko. Oh, pwede na yan. Pwede ng pakasino yan. Oh, 40 pa ba nun? Oh, ay, naku naman talaga. Anak ko. I love you, Bunso. Ang galing-galing mo talaga. Oh, sumasang-ayon yung pabo sa'yo. Oh, sa atin, oh. Ang galing mo. Alam na alam mo sa tik ng nanay mo, ha? Nay, Thank you. pag ako, naging big time na.
titigil-tigilan nyo na yung pagkakasino-kasino na yan, ha? Rarasyon na kita ng tatong. Kasi titira kita sa malaking bahay. May driver na, hindi pwedeng hindi. Tsaka, titigilan mo na yung paglalaban na yan. Kasi bibila kita ng washing machine. Ay, naku, talaga naman ang anak ko. Ang galing mo mangarap. Yan ang gusto ko sa'yo. Sige, pangarap. Alam mo kung tinaya ko sa kasino yan, anak. Nako, sigurado panalo tayo sa dami ng mga pangarap mo. Akin na nga yung hamburger na ngayon. Matikman nga. Ginugutom ako sa'yo. Ari! Nay! Opo, susunod po ako. Binubusog ko lang po yung mga lamok dito. Kayo eto, sinasabi ko sa inyo pag ako talaga nagka-dengue, patay kayo sa akin. Aray! Mo akong susubukan. Mag-ubos na tayo lahi. Ano? Mo akong susubukan! Mo akong susubukan! Bilib naman ako sa'yo. Ang babaeng niligawan mo, assumptionista? Anak ng general? Minsan nagpapaano ko ng buhok, may electric fan, nagpapatuyo ko ng buhok. Dumating yung pamangking kong babae, assumption siya yung babae yung pamangking ko. Kasama yung classmate. Oo. Tapos napaganon ko, nag-slow mo talaga. Pupunta silang Baguio. Okay. Wala silang sasakyan. So dumiskarte ako ng sasakyan. Yung kaibigan ko may sasakyan. FX, kami nagatid sa Baguio. Habang nasa Baguio, dinidiscarte ako na. Sa unang pagharap pa lang ni Alex sa mga magulang ng kanyang nililigawan, ramdam na niyang hindi siya gusto ng mga ito. Saan niyo, Alex? Sa Albay po, sir. Pero matagal na po kaming hindi nakakapunta doon. Ang sabi ni Dana, wala ka pa raw sa kolehiyo. Mukhang may edad ka na for high school. At working student ka pa raw. Ang tanong ko sa'yo paano mo napagsasabay yung pag-aaral mo tsaka pagtatrabaho? Opo, ma'am. Napatigil po kasi ako sa pag-aaral. Pero tiyagaan naman po. Kaya ko naman po. Ay. Alam mo, malamig naman yung aircon namin dito sa bahay. Pero talagang pinagpapawisan ka, no, Alex? Ano lang po talaga. Pawisin lang po talaga ako. Healthy. Pero malamig po. Dana, pwede ba akong makagamit ng banyo niyo? Dito. Doon. Dito ko. Alex, Ay, gate nga po pala. Dana, ano ba naman yung maliligaw mo? Mukhang drug addict Nung dumalaw kasi ako, pagdalaw ko, dahil kimpi nga yung buko, nasabihan yung asawa ko, narinig ko Ano? Sino yan? Mukhang adik. Ay! Oo. Naku! Sabi ko, grabe naman kayo, far bad shot out. ka. Bad shot ka. Oo, sabi ko, hindi ko magamit yung word na bad trip Kasi pang-addict yun. Sabi ko, bad trip kayo. Sabi ko na lang, narinig ko lang, pero na-challenge ako. Kasi nga, ayaw na akong, huwag mo na papuntahin nandito. Ang lagot. Oo. O, anong ginawa mo? Hindi na-challenge nga ako. Paano nga? May nangyari sa amin, nabuntis ko. Ay! Naku, Dana, ano pa naman nakita mo sa lalaking yon? Siguro naman meron ka pang ibang manliligaw. Look, I didn't send you to Assumption para lang mahulog ka sa lalaki. Dad, I love Alex. Tsaka parang masyado naman pong maaga para i-judge niyo yung magiging future ko sa kanya at ang magiging future namin. Ang punto lang naman namin ng daddy mo is that we want you to have a decent family.
to have a husband that can provide for you and your children. Hindi si Alex yun. Mom, please. Dad, give him a chance. Tsaka, magkaka-baby na po kami. What? You are not seeing that man again. End of story. Dad, please! Ma'am, please huwag naman pong ganito. Mahal ko po si Alex. Mahal ka rin namin ng daddy mo, kaya nga namin to ginagawa eh. I'm sorry. Ito isa pang joke. Pangatlo na to Tumawa ka na. Sweetheart. Sige na, tumawa ka na, please. Kahit yung plastic na tawa lang, kahit yung kahit yung ganun lang. Alam mo namang sa'yo tumataas yung confidence ko eh. Ikaw ang #1 fan ko, di ba? Please. Game? Game. Okay. Ano ang sabi ng kangaroo sa unggoy? Dadali na nila ako sa Bacolod. Doon na muna daw ako. Hindi. Yung mga kangaroo, taga-Australia yun eh. Hindi sila taga-Bacolod. Alex, seryoso to. Ilalayo na nila ako sa'yo. Next week, uuwi na kami ng Bacolod. Joke ba yan? Alex, ano ba? Sumeryoso ka naman kahit sandali. Baka hindi na tayo magkita pagkatapos nito. Naiintindihan mo ba yon? Pambihira naman, Dana. Ano naman tayo? Ano naman yung baby natin? Paano yung unggoy? Hindi ko na mababato yung joke sa'yo, ganun ba? Magsasama na lang sila ng kangaroo? Alex, ano ba? Naiintindihan mo ba yung sitwasyon? Pambihira naman, Dana. Ano ba? Dahil ba mahirap kami? Ano, dahil komedyante ako? Na hindi ako marunong sumeryoso, kaya hindi ako pwedeng seryosohin? Yun ba? O dahil hindi mo lang mapagmalaki sa magulang mo? Baka nun. Dana. Oo. Guy ako. Pero pwede magkatuluyan yun sa kangaroo. Yan. Ano naman ako tatanong papuntang Bacolod? Sorry. Naghanap ako ng trabaho muna. Oh. Nag-ano muna ako, service crew. Para lang may trabaho, service crew ako noon. Sa service crew, dahil buntis na siya noon, ang ginawa ko na lang, mag-iipon na lang ako. Nabuntis ko yung asawa ko, pinadala siya sa probinsya, iiwas talaga sa akin. Ay, talaga? Oo. Sinundan mo? Hindi ko sinundan, wala nga akong pera eh. Kaya nga, ano nangyari? Yung mother-in-law ko, nagkaroon ng aneurysm. Oh, my. So lalo ako natakot dahil siguro sa stress na dinulot. Swerte, yung doktor na gumamot, naayos yung aneurysm, nakasurvive yung mother-in-law ko. May nagalaw sigurong ugat. Pagka malay, sabi, pauwi mo na si Dana, yung wife ko, at kausapin ko na yung lalaki. Pagsamahin na natin yung dalawa. So yung doktor na yun talagang utang na loob ko. Ang galing ng pagkaka-opera niya. Pinrogram niya, pinrogram yung may utak. nagalaw siguro pagka ganun niya. Si Alec. Alam ko naman na sobra kayo nasaktan nung paghiwalayan namin kayo ni Dana. Pero siguro naman bilang magulang, naintindihan mo kung bakit namin ginawa yun. Opo. Karapatan niyo po yun. Sa totoo lang po, simpleng tao lang naman po ako. Naiintindihan namin at alam namin na nagmamahalan kayo. Kaya,
pumayag na kaming ipakasal kayo ni Dana. Talaga po? Sa West muna. Kahit po sa West, kahit po sa pastor, kahit po sa babaylan, kahit po sa sultan, sakali lang po talaga na may kakilala rin po kayo na leader po ng tribo na magpapakasal sa amin, magpapakasal po talaga kami. May isang kondisyon. Ay, kahit anong kondisyon po, kahit ano po. Pagkakasal nyo ni Dana, hindi muna kayo magsasama, magtatabi, o magsisiping bilang mag-asawa. Sa ibang bahay ka uuwi at dito na muna si Dana sa amin. At kahit buntis na ang anak ko, tatapusin mo muna yung pag-aaral mo. Pa, ibig po bang sabihin, ipapakasal niyo po kami ni Dana, pero hindi po kami magsasama bilang mag-asawa sa loob po ng 4 na taon? Nasa iyo yun eh. Kung hindi ka papayag, edi walang kasalang mangyayari. Buti na lang napakaswerte ko sa kumpanyang pinasukan ko, Tita Mel. Dahil nga sa may isang kwento doon na nang nagtatrabaho sa fast food, dumaan yung kaibigan ko doon. Sabi, pre, may ano dyan mag-apply ka dyan office yan. Okay. Hindi niya sinabi na kailangan college graduate. Ako naman, gusto ko lang kasi wag naman fast food. Gusto ko naman opisina para mukha naman akong social. Kasi umuwi-uwi na ako baka mamaya umuwi-uwi na ako dun sa in-laws ko. At least medyo naka-long sleeve man lang, di ba? Kasi hindi yung may mga mantika, mga ganon. So, apply ako doon. Alay ko bang papasa ako doon? Samba-samba, swerte-swerte, pre. Ang tawag doon, game of chance. Kasi kanina ba naman ako sisip-sip, wala naman ako kilalang bossing doon. Siyempre, nadala ko sa mga pakwelang jokes ko. Ang importante, pre, may trabaho. Pare, tawagan kita mamaya. Tay. Ikaw ba yan, Tay? Kumusta ka, Alex? Anong nangyari tayo? Ba't nagkaganyan yung tsura niya? Karma ko siguro dahil sa ginawa kong pagtalikod sa inyo. Nagkita na ba kayo ni Nanay? Wala siya sa bahay eh. Nasa kasino daw. Kahit naman magkita ko, baka iwasan lang ako. Galit pa rin sa akin yung nanay. Hindi nyo rin siya masisisi. O sa dami ng iniwan yung sama ng loob. Tayo pati pagkakasino, tinuro nyo kay Nanay. Kina Kuya, kina Ate. Akala ko hindi na kayong papakiti. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Kung bawian man ako ng buhay, sana man lang mapatawad niyo ako lahat. Ay,
Nay. Anak, ganito lang ba tayo palagi? Pupunta ako rito, oh. Bibigyan mo ako ng pera. Pero hindi mo man lang ako anyayahang pumasok doon sa bahay ninyo. Nay, bahay kasi ito ng biyanan ko eh. Nahihiya lang po talaga ako. Sa susunod, mapupuntahin ko na kayo dito kasama sila Kuya Aloy. Tsaka, Nay, kami ni Dana, magkakaroon kami sariling bahay. Doon, kahit araw-araw kayong makitulog. Nay, pangako. Tanggapin nyo na yan, Nay. Maglibang kayo. Pera nyo yan, Nay. Salamat, anak. Pasensya ka na. Salamat talaga, anak. Sige, Nay. Saan dyan pumasok yung nag-panic attacks ka daw? Nagkaroon ka daw ng panic attacks? At Tita Mel, nung mahirap kami sabay-sabay ng pamilya ko, hindi ko nararamdaman yung guilt kasi sabay-sabay kami mahirap eh. Lahat kami doon eh. Ang himbing ng tulog ko, nung 2003 may asawa na ako. Remember, may asawa na ako noong 1997. Nakatira ako sa magandang bahay, may aircon. Ang ganda ng tulugan namin ng asawa ko, aircon, sarap ng pagkain. Tapos pagka pupunta sa akin yung mga pamilya ko, nanay ko, kapatid ko, nag-ano pala yun sa ano ko, sa utak ko. May konsensya ako na nakakatulog ako pero yung mga pamilya ko somewhere naghihirap. Yun ang nagkaroon sa akin ng clinical depression. Siguro dinala ko yun tapos imbis na umuwi ako sa bahay, pumunta ako sa casino. At dahil nga sa halos ilang gabi nang hindi nakakatulog si Alex, damang-dama niyang bumibigay na ang kanyang kalusugan dahil sa magkahalong clinical depression niya at hindi mapigilang pagsusugal. Ba't kising ka pa? Diba sabi ko dapat di ka na naghihintay? Kanino bang obligasyon na maghintay sa asawa niya? At obligasyon na umuwi ng maaga sa pamilya niya? Lalim nun Lalim. Pero, obligasyon din natin na matulog. Kasi yan umaga na. Ha? Yun na. Magkano na naman pinatalo mo sa kasino, ha, Alex? Naantok na ako. Bukas na matulog na tayo. Umaga na, oh. Good morning, mahal. Tulog na. Tumayo ka dyan. Ano? Walang magiging good ang morning kung lagi kang umuwi galing dyan sa bisyo mong yan, Alex. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag ubos na yung inipon natin? Ha? Tapos ano? Aasa na naman tayo sa mga magulang ko? Mahiya ka naman sa anak natin. Kahit hindi na lang sa akin eh. Mahal, sorry na. Mahal, sorry na. Sorry na.
Hindi na, mahal. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Hindi na mauulit. Promise. Promise. Bango mo pa. Ribo ka, no? Ako hindi pa eh. Kailangan ko labas eh. Sasabay ka ba? I love you. Sorry. Huwag sa'yo. Kasi ang showbiz may bisyo. Yung parang pag may pag-usap ka minsan, mapapayosi ka dahil kung mo nag-yosi. So, sobrang nagdidirect ako ng pelikula. Meron akong morning show. Galing ako sa casino. Talagang sinasagad ko yung health ko. 2019, parang nagpa-check up ako sa isang clinic. Nagkaroon ako ng health scare. Parang sabi sa akin, medyo magpapa-x-ray ka ulit. Parang may tama yung likod mo. Yung gabi na yun, di ako nagkakatulog. Parang na-trigger yung anxiety ko. Pero ano yun sa akin, realization nun, dahil pagkagaling ko nun, ang healthy ng living ko, wala akong, tinanggal ko lahat. Ano ba? Anong oras na, gising ka pa rin? Matulog ka naman. Napaka-ironic na during the hard times ng buong mundo, doon ako namayagpag. You're building your doon ako namayagpag. Doon ako profession, no? Nasabi ko na naman sa ibang negative 3 million ako pumasok. I was positive 7 million paglabas. Basang-basa ka na ha! Tatanungin yan, umulan? Hindi! Sabi ko, pagkatapos ko maligo, hindi ako nagpatayo. Dumiretso ka agad ako sa opisina. Siyempre, umulan! Dati, pag nilagay mo sa sign, bawal tumawid, wala lang Pinoy na tumatawid. Ngayon, kailangan ba sabihin, nakamamatay, may namatay na dito. Kulang na lang, isabit mo yung namatay para hindi tumuloy ng mga Pinoy. Matigas talaga ang ulo natin, promise. Sikat na ang anak ko. Alex Calleja. Proud ako sa'yo. Buti alam hindi ka nagmana sa akin. Tingnan mo. Ayan ka na. Sikat na ang anak ko. Bata ka pa, masayahin ka na. Marami ka nang napapasayang tao. Pwede na ako mamatay. Sana lang. Sana lang napatawad yun na ako lahat. Alma. Yun na. Lalo na ikaw, bunso ko. Alex.
Tay, mabubuhay pa po kayo na mahaba. Sabi nga nila, di ba? Matagal mamatay ang masamang damo. Joke lang, Tay. Siyempre gusto namin mabuhay kayo na matagal. Pagbutihan mo, anak. Nakikita ko, sisikat ka. Magiging malaking-malaki ka. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kinalingan mo kasi. Huwag niyong pabayaan ang nanay mo. Tay! 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 May sakit na yung tatay ko noon. Siyempre, hindi ko siya masyadong nakasama. No? Pero at the end of the day, tatay ko pa rin siya. So ako nagkasikaso nung pagpapalibing. Pero nasa number 4 na siya. Pumunta kami sa Laguna para ipalibing. Mag-asawa? Ano ba? New pa lang, no? Saya pa kayo eh. Punong-puno pa ng pag-asa eh. Mga 5 years? Lower than 5 years, no? O, may ngiti pa eh. Wala. Pag tagal-tagal niyo ako, 24 years na ako kasal, mukha ba akong masaya? Pero doon sa mga nangangarap na na-inspire sa'yo, halimbawa, gustong maging komedyante, anong mga maiiwan mong advice? Yan. Sa mga aspiring comedians yan, ang panahon po ay ngayon. Ang tamang panahon po ay ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw. At walang nasayang na panahon. Hindi rin, ay sayang, dapat kahapon pa. Ang tamang panahon ay ngayon. Yung buhay ko, yun ang patawa ko ngayon eh. Ang hugot ko yung buhay ko. So ang komedyante, para maging effective ka, dapat ang source ng laughter mo, yun din yung source ng sadness mo. Para maganda yung labas. Lahat ng ano ko, stand-up ko, galing sa totoong buhay ko, na malungkot dati, ngayon masaya na ngayon. Be authentic, get the comedy from your experience para hindi ka mapagbibintangan na ginawa mo lang joke somewhere. Thank you po. Congratulations, Alex. Salamat. Thank you very much. Sige po. Okay. Tunay ngang nakakatuwa at talagang may pagmamalaki nating mga Pinoy ang tagumpay ni Alex. Sa kabila ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan niya, hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang mga karanasan niya hindi lang para gawing punchline sa kanyang jokes, kundi para maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya inyong pakatandaan, karamihan sa atin ay dumanas ng hirap at pagsubok. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero imbis na magmukmok at sisihin ng ibang tao, ang dapat mong gawin ay tanggapin ang mga pagkakamali at pagkukulang mo. Tapos, gamitin mo ito para matuto ka at magsimulang muli patungo sa tagumpay. Dahil walang higit na makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Yung kontrabida, hinahabol ng bida. Yung kontrabida, sumakay sa kotse, di ba? Yung kontrabida, kumain ng taxi, follow that car. Car chase. Yung mga sa Pilipinas yan. Halimbawa ko, hinahabol yung kontrabida, sumakay ng kotse, kumain ako ng taxi, boss, follow that car. Sabi ng taxi driver, sir, plus 50 ha. Sumusunod yung way niya, tinigil ako ng letter. Oo, sabi ko magsusorry to. Ito yung letter.
Ginago pa. Diyan ka hanggat hindi ka nagtatanda. Yan ang napapagay sa'yo. Lalayas ka. Kung gusto mo, isama pa itong mga kapatid mo. Hoy! Abi! Ikaw nagtuturo ng kalandian dito sa pamangkin mo! Tigil mo yung drama mo. Hila mo sa kita ng kumukulong mantika. Gusto mo? Ali!